Dali ah. Oh. Oh, teka na. Breaking news. Okay? Ano to? Tingnan natin. Okay. Court of Appeals overturns. Oh, ito na. Ruling acquitting De Lima, orders new proceeding on drug case. Very good. Congratulations. So, ayan, basahin natin. The Court of Appeals nullified the acquittal of former Senator Laila De Lima and her co-accused Ronnie, yung jowa niya, Dayan, good, in a controversial illegal drug trading case, ruling that the trial court committed grave abuse of discretion in dismissing the charges. Okay, good news ito sa atin mga kababayan. The decision revives a legal battle that has spanned nearly a decade and centers on allegations linking De Lima to pulburon operations in the New Bilibid prison during her tenure as Justice Secretary. In its rulings, the appellate court found that the Regional Trial Court of Muntinlupa City failed to provide sufficient legal and factual justification for clearing De Lima and Dayan last year. Tanong natin kay Lisa Tanas. Baka naman yung trial, yung RTC baka lang naman. Okay? Talagang inutusan ni Lisa Tanas na ano mo si De Lima. And now good, thank you naman sa Court of Appeals. Okay? Na ito ay kanilang tinutulan mga kababayan. Okay? Very good. Dapat nga makulong yung jutang genimis na yung matakaw sa saba na si De Lima eh. Dapat yan ang makulong. Eh nakita nyo naman kung gaano katangang DOJ secretary yan. Kung paano siya ilampaso ni Pangulong Duterte doon sa Senate hearing. Kitang-kita nyo. Na sinasabi niya Pangulong Duterte, sige kasuhan nyo na ako, di ba? Ano sabi ni De Lima bilang dating DOJ secretary at as abogada, wala daw silang makitang mahanap na ebidensya. Kaya nga wala silang naikaso kay Pangulong Duterte. Kaya ang ginawa ni Lisa Tanas, ang ginawa ni Bangag Jr. ay kidnapin na lang ang Pangulong Duterte papunta sa Daig. Hindi nila kaya na lumaban sa patas na batas sa Pilipinas. Ang kaya lang nila mag-bribe, magbili ng bayaran yung mga tiwaling justices o bayaran itong mga hinayupak, yan si Torres, si Lacanilao, si dalawang Remulla at si Marbil, yung mga hinayupak na yan, magbabayad lahat yan sa kanilang ginawang pangingidnap kay Pangulong Duterte. Hindi nila kaya yung mga Duterte. It's not because dahil Duterte sila. Dahil minahal sila ng bayan. Dahil nakikita ng taong bayan yung kanilang maayos na mandato na ginagawa nila sa Davao. You know, hindi mo naman, yung landslide nila sa Davao, nakita ninyo. Alam nyo, kung masamang tao yung mga yan, mga kababayan, tignan mo, hindi na nga nangampanya ang Pangulo, kinulong nila doon. Hindi yan iboboto at paulit-ulit na iboto ng mga Davaoenyo. Hindi yan iboboto. Hindi katulad dito mga nanalo, questionable, o labasadin number 3, ay number 2, number 5. Tapos, prior ng election, nagmamakaawa na sana iboto nyo si Kiko, bakit ayaw nyo iboto? Tapos biglang nasa top 6. Di ba? Tapos tignan ninyo, ang nangyayari ngayon. Ngayon talagang ang langit minsan nagmimilagro din, no? Lord, thank you, no? At dapat mautas na tong lahat ng mga ito. Dapat matapos na si Bangag. Feeling ko, kaya ito si Bangag, bilang kumakambyo na wag nang i-push itong pag-impeach kay Inday Sara, baka ito na yung magiging katapusan niya na hindi niya talaga matapos yung kanyang termino. Sana nga, hindi niya na matapos, di ba? Sabi nga namin na Atty. Glenn, dapat makalimutan na lang niyang huminga. Di ba? Excited pa naman daw si De Lima. Sabi ni Olok mo, excited pa naman as prosecutor, ang gaba, diligid magsaba. Junel. Sabi ko nga kanina, di ba, sa short vlog natin, immoral. Walang paninindigan. Alam nyo, kung si De Lima sana, okay? Kasi ako aminado ako, nabudol ako eh. Tayo, aminado tayo, nabudol tayo. Alam mo kung meron tayong bibiliban dito na nag-iisang na nakikita ko, si Attorney Rowena Guanzon, dating Commissioner, yan yung dilawan na mahal namin, na mahal natin. Kasi sinuportahan natin yan eh. Yan siya ang dilawan na nanindigan na si Marcos ay bangag. Si Marcos ay magnanakaw. Si Marcos ay lahat na. Pero tingnan mo si De Lima. Dapat minahal na natin yan si De Lima, no? Kaya niyo bang mahalin si De Lima? Kung sana
ay nanindigan siya na Marcos magnanakaw, mga violator ng human rights. Kaso, paano ka ngayon dilima? Baka binitawan ka na naman ni Satanas. Akala mo ngayon na-overturn na ang iyong pagpapalaya sa'yo. Sana nga makulong ka talaga dyan sa Bilibid. In fairness, ang kulungan doon, ang detention ni Pangulong Duterte, hindi siya yung dugyot na katulad ng, kulungan dyan sa Pilipinas. Diba? Isipin na lang natin si PRRD ay nagbabakasyon and sooner ay makakauwi na. Kasi sabi nga ni Kaufman, yung pagpanalo ni Pangulong Duterte, yung pag-landslide niya sa Davao at yung result ng election ay patunay, na talagang ang mga tao ay naniniwala sa kay Pangulong Duterte at ito ay baka makatulong pa, mga kababayan, sa kanyang mabilis na pag-release sa kanya. Kasi baka makita ng ng pangalan nito ng ICC judges, teka muna, At malaman na rin yung pag na-present na yung mga kaletsihan ng mga kanilang mga gawa-gawang witnesses. Diba? Kaya ako talaga ang pinipray ko na makauwi na yung Pangulong Duterte sa kanyang bakasyon. Tapusin na yan at dapat na napanagot yung mga hinayupak na yan na nagpadukot sa kanya na nagpakidnap sa kay Pangulong Duterte. Diba? Sa tingin nyo ba, ito, may tanong ako sa inyo, para tuloy yung impeachment, sa tingin nyo ba boboto si Amy? Pabor kay Inday Sara? Ang kapal naman ng mukha niya, di ba? Kung hindi siya boboto. Pero, hindi natin alam kung talagang nanalo si Amy Marcos. Kasi sukang-suka taong bayan sa kanya, never again. Tapos na sa 11-12 naglalaro. Kaya manual counting. Kasi dapat, maipakita talaga kung ano yung laman ng voter's receipt. Diba? I don't think, para sa akin, hindi siya nanalo Hindi nanalo si Amy. Para sa akin. Lalo na ngayon may overvotes na reported. Ano daw? Yeah. May utang na loob si Amy. Ano daw dito? Comelec manual recount, Supreme Court, kailan uli ang GAA hearing? Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino, lubog na ang Pilipinas, sabi ni Erin. Ayun na nga, pinag-usapan natin kanina. Yung GAA hearing na yan, yung vice cam. Diba? Wala pa, kinancel nila yung May 19 at ni-reset nila. I don't know kung ano na naman ang nangyari dyan. Sabi ni Real Wolf, Franz Castro, Bilibid at Isaba Bilibid. Ayan pa yan. Dapat yan yung mga nasa Bilibid. Kasi sila yung kitang-kita nyo na nasidilima, nagbiga-biga sa loob ng Bilibid, umamin, na dala ng kanyang karupukan, ng kanyang kalibugan, pumatol sa isang, hindi naman tayo minamalit yung driver. In fairness, marami mga poging driver. Ang ibig ko sabihin, pumatol sa driver niyang may asawa at binibigyan ng pera yung anak, binibigyan yung pamilya para magparaya yung asawa para tuloy ang tsuktsakan blues nila. So para sa, hindi lang para sa akin. Hindi ba immoralidad yan? Diba? Oh my God. Manual recount para malaman. Nanalo si Maga, ginamitan ng Magic Matic, sabi ni Tesco Yuma. Oo. Si Jinky Luis, maraming video na namigay ng pera, hindi na disqualify, nanalo pa. Nanalo ba tong si Luis? So, ayun na nga, dapat yan ma-disqualify yung mga yan. Careless Whisper, Disaba, featuring Teacher Franz. Sabi ni Ray, yun yata yung music ba doon? Yung kinanta-kanta niya doon sa loob ng Bilibid. Saan ka naman makakakita ng kulungang may disco, maganda ang room? Ha. Doon nga sa Bilibid, yung kay Dilima yan, Joanne, di ba? Yung sinasabi mo. Alright. Okay, may ginorgor lang ako yung pinadala ni Lisa Tanas na unggoy. May ginorgor lang tayo, mga kababayan. Okay. Female version siya ni Escobar. Yeah, sabi ni Den Scorpion. Yes. Manual counting ang kailangan, lantaran ang dayaan na nangyayari, hindi ka panipaniwala ang result ng eleksyon. Ayun na nga, mga kababayan, mga palangga ko. Lantaran ang dayaan. Ngayon, kailangan natin talagang ito ay
mag-push tayo, kayo dyan, kung kailangan mag-welga at lumabas kayo sa kalsada, puntahan nyo ang COMELEC, katulad ng ginawa ni Atty. Glenchong, i-push yung manual counting, magma-manual counting tayo. Kasi yung nagsasabuatan na eh. Diba? Sabuatan na si Dilima, si Jokno, yung mga dilawan. Excited sila na i-impeach si Inday Sara. Kaya sabi ko, kung mabuksan niya mga balota na yan, yung mga voters receipt na yan, kung mabilang ng tama, baka ang Duterte 10 dyan, pasok. You know what I mean? Kasi imposible yung Lito Lapid, no? Imposible yan si Bam, imposible yan si Kiko Maching. Napaka-imposibleng manalo yan. Di ba nagkamali pa nga sila, ang pinresent nila ang pangalan ni Atty. Vic Rodriguez, yung, I think that's ano yun, SMNI at sa ibang news report. Tapos, number 3? Was it 3? No, 1, 2. Basta 5 yata. Yung lumabas si pangalan ni Atty. Vic Rodriguez, yung number of votes, tapos ang lumabas na mukha kay Kiko Maching. Diba? So yan ay mga questionable. Yan ay mga nakakaduda, mga kababayan, kaya talagang kailangan ay mag-manual counting. Excited sila sa impeachment ni Inday Sara. Diba? Ang palabas nila, what? Walang nangyayaring dayaan. Mapayapa daw. Kailan naging mapayapa? Tingnan mo sabi dito, mapayapa daw ang halalan. Sabi ng AFP, nanindigan na sa pagiging non-partisan kasunod ng mapayapang midterm polls. Hoy! Jutang Genemes AFP, paano naging mapayapa kung 30 ang patay o maybe more than that? Naging mapayapa ang halalan? Nakita ninyo? May mga nagbabang-bang-bang? Paano naging mapayapa yan? Sige nga. My God, tingnan mo, yung mga balitang binabasa ko, puro 2 nagigib ng tubig sa poso,